Binabatikos ng mga kritiko ang pag-aalis ng pagkamamamayan dahil labis ito ang nakakaapekto sa mga may lahing imigrante at posibleng lumika ng dalawang antas ng nasyonalidad. Pinuna rin ito ng mga internasyonal na eksperto sa karapatang pantao, kabilang ang mga espesyal na rapporteur ng United Nations laban sa pamamaraan ng United Kingdom. Naniniwalang posibleng na biktima ng human trafficking si Begum. At na may obligasyon ang United Kingdom na imbestigahan ang kanyang pagre-recruit at protektahan siya bilang isang bata. Nagpahayag din sila ng pag-aalala tungkol sa walang katapusang pagkakakulong sa mga kampo sa Syria. Kahit ano paman, hanggang 2026 si Shamima Begum ay nasa hilagang Syria pa rin at wala ng British na pagkamamamayan. Nawala ang 3 niyang anak at nakakulong pa rin ang asawa niya sa ibang lugar. Patuloy na naapektuhan ng debat sa kanyang kaso ang mga usapan tungkol sa radikalisasyon, pananagutan, human trafficking, kawalan ng estado at tungkulin ng mga bansa sa mamamayan nilang sumali sa ekstremistang grupo noong menor de edad pa sila.